Magandang araw sa atin lahat mga kababayan at ito po ang ating panibagong update. Mga kababayan, gusto ko lang magbigay ng aking komento dito dahil nanggigigil po ako sa babaeng itong nasa screen po natin. Siya po ang tumanong na kung pwede daw po ba tawaging OFW ang mayor na working abroad. Alam naman natin kung sino ang kanilang tinutukoy. No? Siyempre, yung landslide na nanalo sa Davao City and of course, President Duterte na ngayon ay elected mayor ng Davao City. So, ginawa nila itong biro at pinagtatawanan. So, obviously, ito po is mga anti-Duterte. O, kung baka adik ito, pamilya nila ng adik, mga pamilya ito ng mga NPA, pamilya ito ng mga kaliwa, no, na galit sa mga Duterte. O pamilya po ba ito ng mga corrupt na politiko na nasampulan nung panahon ni President Duterte dahil ayaw nga ni President Duterte, no, ang talamak na droga, at talamak na corruption, no? At itong mga kaliwang grupo. So itong tatlong ito, ang galit na galit sa mga Duterte at galit, no, sa ginawa ng administrasyon ni President Duterte. Pero majority po ng mga Pilipino ay masaya, matuwa, no? Natuwa dahil tayo po ay nagkaroon ng kalayaang maglakad kahit sa hating gabi. Na hindi po tayo matatakot na may mag-hold up sa atin, may mag-snatch o baka may biglang sumaksak sa atin, no? Dahil napagtripan ng adik. Alam mo sila itong hindi natin maintindihan, no? Na ginagawa nilang biro itong nangyari kay President Duterte. Nakakagigil, no? Galit na nga po yung taong bayan eh. Galit ang taong bayan dahil sa mali, no? Itong ginawa ni Bongbong Marcos. Maraming umiyak, no? Marami ang hanggang ngayon ay hindi pa rin makakapag-move on. And of course, hindi tayo makakapag-move on dyan dahil sa ginawa nila sa ating mahal na presidente, no, na wala naman siyang ambisyon na para magpayaman sa kanyang pwesto nung siya ay nakaupong presidente, kundi mabigay lang ang serbisyo na kailangan ng taong bayan. Kita mo naman kung paano niya in-implement ang proyekto ng Bell, no? Itong pre-tertiary education na kiniklaim nitong si Bam Aquino, yung Malasakit Center, no? Kung paano niya po tayo niligtas sa napakapanganib na pandemya. Yung mga OFW na tinulungan niya, no, na mapauwi sa ating bansa, kahit pa ito ay may mga kaso at nakahilira na po sa parusang bitay. So lahat yan ay ginawa ni President Duterte. And of course, paano niya dinisiplina yung bawat Pilipino nung siya po ay nakaupo bilang presidente. Pero itong mga taong ito, tingnan niyo po mga kababayan po natin, para makita niyo po mismo kung paano nila ginawang kakatawanan ang nangyari po kay President Duterte. Ano ba yung tawag sa mayor na working abroad? Diba? Nagsitawanan po sila. So malinaw na majority po yung grupo ng company ito, no need to mention, nakalagay sa screen po natin, ay talagang anti-Duterte po sila. So nakita nyo kung anong company, no? Siguro, pwede naman natin ipatikim, no? Ipadama sa kanila yung galit at hagupit na naramdaman po natin, no, sa ginawa kay President Duterte, gaya ng ating black voting, no? Ang ating ginawang protest vote. Kaya napakalakas po yung panalo na nakuha ni napakataas po yung numero na nakuha ni Senator Bongo, Senator Bato at kaano kababa po yung nakuha nito mga nasa alyansa. Ganon din po sa Mindanao. No, kung ganito nila pinagtatawanan si President Duterte at kung ito po ay alam mismo ng pamunuan ng company ito, no? Baka pwede natin siguro i-boycott kung anong produkto ng company ito. Di po ba? No? Yan ang ano ko lang, no? Out of frustration dahil sa kanilang ginawang kakatawanan. Tingnan nyo pa yung sagot ng ano dito, yung kanilang stand-up comedian. Di ba? It's a general question. Usually, ito ay isolated case. Di ba? Itong mga bayuta na ito, parang kalyado ng mga kaliwang grupo eh. And parang sila rin itong stand-up comedian ata na nagpunit sa picture ni Vice President Sara. I don't know baka nagkamali lang ako, no? Siya nasa So, ayan ang babaeng ito, pasikatin natin ito mga kababayan natin. Gustong sumikat no? Baka kilala nyo ito, baka pwede nyo ipapakilala sa akin at pwede natin ipapakilala, no? Sa buong Duterte supporters na nanggigigil
no? Hanggang ngayon, no? Galit na galit pa rin hanggang ngayon dahil hanggang ngayon nakakulong pa rin po si Presidente Duterte. Baka gusto niyo pakilala niyo po ito, pakilala niyo sa akin at ipakilala natin, no? Sa lahat, no? Kahit yung mga anti-Duterte, baka gusto nilang makilala, baka gusto nilang i-appreciate yan. No? Baka gusto nilang palakpakan yung babae na yan. Di ba? Baka gusto nilang palakpakan yung babae na yan, no? Dahil sa kanilang ginawang biro, itong nangyari po kay Presidente Duterte. Hindi po ito biro, hindi dapat ito ginagawang biro, di ba? No, maraming tao ang handang magtaya ng kanilang buhay dahil diyan sa ginawa kay Presidente Duterte. Tandaan nyo, no? Na nanggigigil lang ngayon, no? Hindi pa siguro lumabas. Pero the moment, no, na may masamang nangyari kay Presidente Duterte, the moment, no, na napuno na ang galit ng taong bayan, baka mapapasama ka. Oh, sige nga, ay hanapin natin 'to. Kilalanin natin sino ba itong magandang babaeng ito, no? Nagmamaganda, gustong sumikat, no? And comment po kayo diyan, no, sa ating mga viewers, sa ating mga supporters. Comment po kayo diyan kung sino po ang babaeng ito at ipakilala natin, no? Sa lahat ng mga Pilipino, pro Duterte, anti-Duterte, no, mga taga-suporta niya, no? Baka gusto sumikat, baka gusto mag-artista di ba? O, sige, baka kilala niyo yan, paki-comment na lang sa ating comment section at tingnan natin, no, hanapin natin ang babaeng ito. Sayang naman, gusto sumikat, tulungan na natin.